If you think Drag Race Philippines Season 3 has ended, think again. Regarding the twinning outfit, ang plan lang dito is matupad yung gusto namin lumabas dito sa twinning na to, which is Juicy Juro. So yun talaga, dun ako excited kasi I know that the outfit is gonna look beautiful. Kasi ang sinabi namin is like elements. Regarding the ball gown is very ball gown. Hindi, charing lang. Yung ball gown kasi ang laki. Ito na naman tayo, di ba? Bibigyan tayo ng 5 bagahe na may 35 kilos each. Tapos, bibigyan nyo ng ball gown yung mga bakla. Ang galing nyo naman. Yung sombrero nakaslant pa, dapat nakatayo talaga siya. And parating na ako sa Drag Race Philippines main stage. Okay, so ano ba yung idea mo dun? Okay, ako na lang, based on my interpretation, yung idea ni Patrick dun is gusto namin ibigay kay Jan yung babae pa din. Very babae, pero glam. Tapos malinis lang, pero perfect. So yun yung try na gawin, which is yun nga, so sobrang laking gown siya with the very Patrick Isorena style na top. Okay, so ang naisip namin sa promo look is to make it more editorial. Kasi sa promo look, di ba maraming shots na ito lang ang kita, ganyan. So we needed to put something here. So tapos yung top is plain lang siya, pero madetalye. Yun yung important doon. Since yung palda kasi yung gown is already plain, so it's important na yung top. Basta habog. Tapos nag-add pa ng something dito to make it more edgy and more high fashion. Sino to? Nakasala. Nananakot siya. Hi, Daddy. Are you ready for me? Okay, so what we did with the entrance look to make it memorable is si Jan talaga may gusto nun. Gusto niya yan, yung Ivy Aguas moment niya. So yun ang binigay namin. Pangarap daw kasi niya yun. Pangarap niya maging Ivy Aguas. So okay, ibigay natin si Ivy Aguas. Kumuha ng gown na humpak talaga sa kanya. Tapos gumawa ng, ang tawag dito, ng veil na itim. At gumawa ng customized na bulak-bulak dahil yun talagang bet niya. So it's just that simple, but it's John's dream that made it really important. What are my challenges for the entrance look? Wala nga kasi kay Omar yun. Magagaling yung mga friends ng designer. Alam niyo ba, na pinaka-challenge lang dun sa entrance look is yung bigat, Day ang bigat nung gown. Tapos si Bakla, ayaw niyang i-let go yung gown. Hindi na nga kami kasya sa bagaan. 9 kilos na yung gown. Tapos ayaw i-let go ni Bakla. May bulaklak pa, may buhok pa, may veil. Yung veil, wala namang bigat. So yun yung challenge. Binawasan namin yun. Tinanggal namin yung train. Tapos yung naging total na kilo na lang nung entrance look na yun ay 4.5. Ay, sorry. Pwede yun, that's comedy. Ay, sorry. Yan. Ikalma mo! Ako lang to. Entrance look niya, I was really in awe nung nakita ko yon ng pinreset ni Mama Omar. Kasi yung first day na pumunta kami doon kay Mama Pat is andun si Omar. Omar, which is the stylist nung episode 1, yung entrance look na dyan, yung Lily Aguas. Nakuha namin na natutuwa talaga. Alam mo, hindi ko lang gusto doon talaga sa entrance look niya is yung buhok kasi feeling ko sa sobrang kaba ni John doon sa pagpasok sa drag race, hindi niya naayos yung buhok, which is dapat, diba alam mo yung parang hairline niya? Kasi ang ganda ng wig actually, gawa yun ng hair on point, ng wigalo ni
Ian sa ni Kim. Kasi ang ganda nun. So ayun nga, parang nagulat lang ako na bakit ganun naman ang pag-aayos ni Bading? Nakakaloka naman. Pero other than that, super ganda ng damit ni John. Inspiration for the hometown reunion. Actually, hindi ko maisip pa nun. Pero kasi pag sinabing hometown reunion, hindi ito nalalayo sa trabaho ko. Hindi siya nalalayo sa national costume. Kasi national costumes are what? Inspired by your fiesta, inspired by your religion, inspired by the national symbols. And this time around, it's hometown. So, ako nang tanong, taga-san ba si John? Siyempre, hindi ko din alam, di ba? Taga Cavite naman pala. Well, knowing Cavite, wala siya masyado. May naisip kayo? Wala, di ba? Oh. So, ang naisip ko lang, na tuwing dumarating tong festival na to sa Cavite, naalala niyo to, yung mga gumagalaw na, hindi siya gumagalaw. Tao siya, portraying yung mga santo. Tapos merong prosesyon, may parada, gumagalaw-galaw sila doon. So, yun yung pinaka-isip kong pasabog. Sa dami na nagawa kong national costume ha, pag Cavite yung pinag-uusapan, lagi si Emilio Aguinaldo sa kayong flag, yung aming naiisip. And it's been done so much, so many times. So why not gawin natin yung may Tinis Festival sa Cavite, which is very popular. Kung hindi nyo alam, i-google nyo guys. Yung hometown reels, aminin nyo, pasabog yun. Napakaganda. Grabe, no nakita ko sa screen, gulat na gulat ako. Parang, para siyang Santo Niño. Tapos yung stage, ginawa na lang talaga niyang malaking Ano bang challenge doon? Yung pinaka-challenge doon is mabigat yung tela. Tapos, meron yung tela sa ulo. Ang magdalak lang doon is yung headpiece. Kinailangan namin talagang ma-fit yun ni John at makita kung paano. Kasi madali siyang i-imagine pero pag suot na, parang paano ito ilalakad, paano ito hindi malalaglag, yung mga ganun. Yun lang naman yung naging challenge doon. Kasi bukod doon, sobrang perfect na talaga nung pag nakita mo sa mannequin, perfect na. Tapos nung nakita ko sa screen, slay, mama! I never thought na kung makakatapit kami because I did Mama Mary. Actually, it was Mama Mary inspired. Yes, many times. Many times naisip ko na, hala, baka ma-persona. Uy! Hindi, actually, hindi na ako natakot. Kasi, bakit naman kami mabubully? Yun ba yung tamang term? Bakit kami mapapagalitan kung yun ba yung tamang term? Bakit kami ka-questionin? Since it's a festival and it's being done by live, totoong tao yung mga nasa karosa. So what if dalhin lang namin siya sa Drag Race Philippines na hindi naman namin binabastos yung image? Right? Same petticoat na lang tayo, para isang petticoat na lang. Iingat ka dyan kasi naka-makeup ka na dyan. Good morning. Sorry. Bakla baka makulong ka. Balik ka Babo. Amerika agad. Kukulong. Okay mo ko. Kaya mo siya makasakal. Gago, nakakatakot. Tignan mo, pag sinuot Oo, nakakatakot. Huwag kami That's the purpose of that ha. Para kang floating. Kaya pwede ka maglakad ng dahan-dahan. Dahil walang mga Mary naglalakad. Yan. Ay, ganyan. Yan ang wait. Ganyan mukha ni Mama Mary. Belo tayo. Ganon kami. Parang Papa Mary. Tapos pag kinausap ako, hindi ako magsalita. Oo, para lalong persona. Sabi rin ni Bernie, gawin mo daw yan. Hindi nagsasalita sa mga Mary. Kapain mo hanggang noo. Yung Hawak lang yung muna. buhok mo sis ayusin mo. Hawak lang. Ipasok. Light makeup lang yan ba din ha? May gagawa mo yun ah. Yung Porcelain. Alam ko lahat ang Ang ganda. Kailangan ko lang white mask. Diba? Sari-sari store. Regarding naman the sari-sari store look. Hindi ko alam kung mapaproud ako dun sa look na yun, pero nagustuhan nyo, no? In fairness, sa social media, you liked it. But I'm not proud of that outfit. Why? Kasi ganito yan. Pag sinabi nating sari-sari store, according dun sa Bible, kailangan daw kumuha ka ng items dun sa sari-sari store, tapos gagawin mong outfit. Eh, bawal na nga yung straw sa Quezon City, tapos taga Quezon City ako. Paano ka magiging proud? Yung straw outfit pa yung ginawa ko. Diba? Totoo, straw outfit yun, pero hindi kasi yun yung original na outfit.
outfit. Mga pang limang natapos sa lahat ng outfits ni John. Tapos na siya, gandang-ganda nga kami, ang dami namin nilagay na natanggal din lahat. Fake leather yung una namin ginamit na fabric. And alam ko naman at the back of my mind na matatanggal siya. Hindi ko lang alam na after 2 hours, natanggal na siya lahat. So gano'n, pagka-fit niya nung buong outfit, okay pa eh. Maganda pa, carry pa, tas yung cut okay naman. Natanggal lang talaga lahat nung kinagabihan. So paggising namin kinabukasan, sabi ko, kailangan natin siyang palitan. Kasi if not, ilang araw na lang mag-i-impake na kami. Wala siyang madadalang outfit dun sa sari-sari store. And siguro nga, kaya dun, kaya hindi ko masyadong proud. Kaya kabang-kaba rin ako nung lalabas na siya ng sari-sari store na kasi feeling ko hindi ko nabigay yung 100%. Honest ako dyan sa part na yan, hindi ko nabigay yung 100% ko. Pero since nagustuhan nyo, edi go, 100% na. Yung sari-sari store kasi, okay, ang challenges na na-encounter namin sa sari-sari store outfit ni Chan, the category itself. Kasi wala ka namang makukuhang piece na panlagay sa outfit na galing sa sari-sari store. So, very unconventional siya. Gawang kamay talaga lahat. We have to cut things, we have to stick things to make it look like a real thing. Yun, ako, si Patrick, tsaka si Bernie talaga yung nagpuyat para maggupit-gupit at magdikit-dikit ng mga kineme doon. Eto pa, hindi talaga yung sinuot ni John, hindi yun yung una namin ginawa. Natatawa ako pag naaalala ko kasi meron na kaming, as in, full na yung idea, complete na siya, tapos nadikit na nagawa na. Nung finiting ni bakla, nalalaglag, nun pala kasi yung tela nung first outfit na yon na nilagyan namin ng mga sari-sari store stuff is not compatible. Hindi talaga sila dumidikit. So we had to make another outfit for John. Can't remember for how long lang, pero nagmamadali na rin kami nung ginawa namin. Dikit niya sa susunod, alam mo, wala nang tatanggal. I was 13 years old. I was transitioning po. I was by 13 men. Oh my God, sobrang hindi lang pala to sa TV, sa mga pelikula nangyayari. I mean, di ba? Kasi parang iisipin mo at a young age, 13. Nangyayari talaga siya, hindi lang siya kwento. Talagang nangyayari siya. Perya, ganito yan. Sa Perya kasi, yan yung pinaka-happy. Pag hindi ka pa nakapunta ng Perya, hindi ka taga-Pilipinas. Meron kaming Ferris wheel at umiikot! Regarding the 3D fractal, actually nakalagay sa Biblia, it's a 3D fractal realness. So we should create something that is 3-dimensional. Siyempre, tawid-tawid na naman tayo. Bakit snow? Bakit ganyan? Kasi sa Jana, sa US, para maramdaman yung lamig ng snow, ganyan. Eme! Oh, nagustuhan nyo din naman ulit, di ba? Oh, di Kerry. Kahit hindi buo. Kahit hindi buo. Oy! Oo, kahit hindi buo. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.